Samantala, mga nanalong senador na ipininuklaman na nitong Sabado, mga mahalagang usapin na kanilang tututukan, inilatag. Nagbabalik si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Isa-isang tinaas ng Commission on Elections ang kamay ng mga nanalong senador nitong Hatol ng Bayan 2025. Ito ang opisyal nilang proklamasyon sa pagkapanalo. Lubos namang nagpasalamat ang mga kabilang sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang na si incumbent ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at iba pa. Salamat din po sa Alyansa, sa pangunguna po ng Pangulong Marcos at ang aming pong campaign manager na si Ginoong Toby Chanco, and of course sa aking mga kasamahan. It is the highest honor to serve you as a Senator of the Republic of the Philippines. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles and dreams for a better future. I would like to thank all those who supported and helped me during this campaign, the Alyansa of the President, especially my family. Gagampanan ko ang tungkulin na inyong binigay sa akin sa abot ng aking makakaya. Makakaasa kayo na buong puso at kaisipan ko na kayo'y paglilingkuran. Nais ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Apat na term ko na po ito bilang senador at gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong mahihirap. Kasama rin sa naproclaim ang nanguna sa botohan na sina Senator Christopher Bongo. Sumunod sina Bam Aquino at Ronald Bato de la Rosa. Ganon din sina Panfilo Lacson, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Kanya-kanyang latag naman ang mga senator-elect sa mga batas na prioridad nilang isulong sa Senado. Sigo, tututukan umano ang kalusugan. Basta pro-poor programs, batas na makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. At gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo po yung serbisyo medikal. Huwag natin pahirapan ang Pilipino. I can work with anybody. Si Bam Aquino, isusulong ang reforma sa edukasyon. Si De La Rosa, mananatili sa pagbuo ng batas sa public order and safety. Si Erwin Tulfo, pangahawakan ng bilin sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. na tututukan ng bigas, food security at edukasyon. Review of the rice tarification law, it is urgent. Kailangan po na may murang bigas tayo kasi mura po ang bigas ngayon dahil po tag-ani. Pero after this, kailangan po, ang plano ho natin, ibalik muli sa NFA ang power to sell rice, cheap rice. Isa po yan. Pangalawa po, yung mga classrooms natin kulang pa rin po. And then pangatlo po, yung problema po natin, itong road rage. Halos araw-araw may mga nasasaktan. Si Marcoleta naman, tututukan ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Si Panfilo Lacson na inendorso rin ng Pangulo, isusulong ang sapat na pondo para sa edukasyon. Paglaban naman sa fake news ang toka ni former Senate President Tito Soto. Anti-fake news, the amendments to the Dangerous Drugs Act. I would like to upgrade the Philippine Drug Enforcement Agency into an authority, and the 14-month pay. Handa naman daw si Cayetano na turuan ng mga bagong senador gaya ni Camille Villar. Habang si Camille Villar ay gusto namang sumunod sa yapak ng kanyang ama na si Manny Villar. Si Lito Lapid patuloy umanong magpapasa ng batas hanggat siya ay nahahalal. At si Amy Marcos patuloy ring tututok sa food security at presyo ng mga bilihin. Wala naman sa proklamasyon si Senator-elect Kiko Pangilinan dahil nasa US umano siya para sa graduation ng kanyang anak. Sa June 30, formal nang magsisimula ang termino ng mga bagong proklamadong Senator-elect. Ito na rin ang simula ng 20th Congress. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.